kababayan, ang sasabihin diyan. Eto pa, talagang masasabi po natin, wala na talagang kawala mga ka-GP Natics. Talagang parami na ng parami ang witness na lumalabas ngayon dahil talagang napakadetalyado rin po ng mga sinasabi nitong si ah, Councilor Manggiat. Councilor Arvin Mangiyat. Councilor Arvin, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Yes po, magandang gabi po, Ma'am Pinky. Kanina po, inilahad ninyo doon sa report ni Joash na nagkaroon po ng ambush attempt. Lilinawin ko lang po, noong 2021, ang sabi ninyo, pauwi kayo, 1 a.m., at meron 2 Fortuner at 2 motor ata na hinarang kayo at nagpaputok. At parang ang sabi niyo po, halos 200 bala. Ano po nangyari? Kayo how were you able to escape that? 200 bala, ano to, may anting-anting. Mga kababayan, bibihira yun ha. Hindi siya tinatawanan natin pero grabe, 200 bala, hindi tinablan. Nung una daw, 195, hindi rin tinablan. Hindi siya tinamaan ng kahit anong bala. Mukhang may anting-anting to. Marami nga pong nagtaka kung bakit po ako nabuhay nung time na yon. June 29 po yon, 2021. Yung mga tao na po, after nung shootout sa akin, sila na po yung naglabas sa akin sa sasakyan dahil nag-automatic lock po yung sasakyan ko, nag-total rig po. Marami pong nagtaka na... Ayun, maraming pagtataka talaga yun. Grabe pa talastas. Fujidenzo refrigerators offer energy efficiency and long-lasting food freshness. HD. Pagbukas po nila ng pinto, bigla po akong lumabas at buhay po. Wala po akong naging tama po ng bala. Mga galos lang po mula po sa bubog ng sasakyan. 200 bala, Councilor? Yes po. Kulang-kulang 200 na bala po. At ni isa wala hong tumama sa inyo? Wala pong tumama, ma'am. Hindi siya naka-bulletproof ha. At May nasundan na rin po. Nung nakaraan pong 2008, may nagtangka na rin po sa akin, inambush din po ako. 97 na bala naman. 97 Wala pala rin yung pong isa. tumama. Pagkatapos po nung nangyaring yon, ang sabi nyo, yung mga humarang din po sa inyo, ang humila sa inyo, sa inyong sasakyan, mag-isa kayo, sabi niya wala kayong driver. Yung pong mga bystander na po, yung I see. pagkaalis po ng mga namutok sa akin, kala siguro nila patay na ako. So nag-aalisan na po sila. And yun po, yung mga taong sumaklolo po sa akin ang nagbukas na po nung sasakyan ko kasi nag-automatic lock po yung mga pinto. Bulletproof, I assume, yung sasakyan, sir. Hindi po, ma'am, total wreck po yung sasakyan. Makikita niyo po yan, ma'am, nung in-interview po ako sa GMA. Opo. Opo. At obviously, may police report po nito nung June, nung 2021, maybe a day. Kumbaga sa mga kababayan, sa mga antingero, sa mga albularyo, aba, matindi ang kabal nito. Talagang hindi po tinatablan, lihis bala, 'di ba? After. Ang totoo niyan, ma'am, sa media lang po yan lumabas. Pero yung mga police report po, kaya po ako nagtaka, after 31 days po, saka lang po nagkaroon ng proper investigation nung pong nagreklamo na ako sa DILG, ma'am. Noong Kaya alam ko nagreklamo po, ho kayo saan, sir? sa DILG po, nagpadala na po ako ng letter noon kasi barangay captain niya po ako noon. Inambush nila ako tapos wala pong nangyaring proper investigation. So nag-letter po ako sa DILG. Tsaka lang po nagkaroon ng investigation yung R7 and combined po ng PNP Calamba. After 31 days, ma'am. Kaya po malaki ang suspecha ko na talagang mga pulis po ang nag-ambush po sa akin pa noon. Oy, may talagang trumabaho, mga ka-GP Natics. Biruin nyo, yung media na ipalabas yung nangyari sa kanya. Pero walang police report kung hindi pa po siya kung hindi pa niya ihingi ng tulong ito sa DILG ng 2021, hindi pa po ito magkakaroon ng blatter. Ibig sabihin, hindi pa magkakaroon ng record. After 31 days pa bago nagkaroon ng record, samantalang mga kababayan, di ba dapat on the spot magkaroon ng police report sa kanya? Walang police report, walang blatter,
walang kung ano man mga kababayan na investigasyon na lumalabas na impormasyon na nangyari dito kay Arvin Mangiat. Naku, nakakapagtaka talaga. Panahon ni Digong Duterte yan ha. 2021 mga kababayan. Sabagay, hindi na ako magtataka, nilagay ka sa high value target. Ano ho ang motibo Oo. sa palagay ninyo sa naging pagtangkang pagpatay sa inyo? Nung panahon na yun, ma'am, ang mga patayan naman nangyayari dito sa atin noon, panahon po ng mga high value target eh. Kaya po nasa isip ko noon, nilagay din po nila ako sa high value target ng PNP. Dahil, Pero bakit ho kayo high value target? hindi ko po alam, ma'am, kung bakit nila ako na inilagay sa high value target. May nakapag-inform lang po sa akin na mga pulis din, na mga kaibigan ko po. Kasi dati rin po akong pulis. Mhm. Dati kayong pulis, naging barangay captain at ngayon councilor. At ang sinasabi nyo nga, medyo malaking palaisipan sa inyo bakit hindi nagkaroon ng masusing investigasyon after that ambush attempt. Mm-mm. Yes po, ma'am. Sa kabila po noon, nung maging city councilor na po ako, tuwing lalapit na po yung anniversary ng ambush sa akin, taon-taon po ako nagpapadala ng email sa Office of the President sa Malacanang, sa DILG, sa NBI, sa NAPOLCOM, kay RD, sa aming pong PD. And wala po silang naging masyadong aksyon. Ang meron lang po yung report ang Ay, shoutout DILG. kay Boss Ito na nga Tokis, po ha? yung cross-matching. Nung nag-request na po ako ng cross-matching, yun nga po, meron pang dalawang ambush victim din po rito, yung si Police Captain Jeronimo, saka si ex-police Chavez, Edwin Chavez. Noong February 27, 2021 po siya inambush. Saka po itong si Police Captain Christopher Jeronimo noong March 16, 2020. Inambush din po ito. At yung mga baril po na ginamit sa kanilang dalawa, yun din po yung may nagmatch po na baril na ginamit din po sa akin. At yung nag-match na yon, ano po ang lumabas? Anong kinalabasan? Nag-match po, ibig sabihin, yung pong baril na ginamit sa kanilang dalawa, yun din po yung baril na ginamit po sa akin. So, ibig sabihin, mga kababayan, mga ka-GP Natics, maaring kung parehas yung barel na ginamit sa kanya at dun na sa pag-ambush din dun sa dalawa, mga kababayan, malamang sa malamang, iisa lang din or iisang grupo lang din yung gustong magpapatay sa kanila. 'Di ba? Mga kababayan, imposible naman yung baril na yun o gamit ng lahat ng tao, hindi naman pwedeng ganon. Siyempre, pag ambush ang usapan, yung mga baril na yan, hindi basta-basta yan binibitawan ng mga grupo. O sabihin natin po, mga kababayan, may kinalaman po pagdating sa krimen, di ba? At kanino po, natuntun ho ba kung sino ang pagmamayari ng baril na ito na nag-match po sa inyong tatlo? Sir Dodi, Sir Ma'am Ederlyn, shoutout po sa inyo dyan sa Anchorage, Alaska. Wala pong napangalanan kung kanino po yung may-ari, pero yung pong dalawang pulis na pinatay din po na yan, ay nasa HBT rin po ng panahon na yan. Ay nasaan, sir? Napatay High pala value yung target din po dalawa. ng Okay. PNP. Babalikan ko lang po ulit yung tanong ko. Ano ho ang iyong teorya at bakit kayo high value target? Wala po akong idea mo kung bakit nila ako nilagay sa HBT kasi ang alam ko noon, ma'am, marami pong nailalagay sa HBT kahit wala naman pong kinalaman sa drugs, nilalagay nila para po pagkakitaan po ng mga tiwaling pulis po natin. Yun, mga kababayan, 'di ba? Ganyan ang ginawa ng panahon ni Pangulong Duterte. Pinagkakitaan, mga kababayan, dahil nga po, maliwanag na maliwanag, yan yung tinatawag po natin na reward system. Kasi nga, dahil may reward system, mga kababayan, kapag nasa high value target ka, ilagay ka doon, pag napatay ka, may makukuha na reward. Papalabasin lang nila na ikaw ay pusher o kaya ikaw ay drug lord. Siyempre, mga kababayan, pag pinalabas nila na drug lord ka, pusher ka, magkano na kaagad yung makukuha nila, maibubulsa ng mga tiwaling mga pulis na ito. At ang sinasabi nga ni Arvin Mangiat, yung tumambang o pumatay doon sa dalawa,
ay siya din po yung barel na ginamit po sa kanya. Ibig sabihin talagang organize yung grupo na ito, mga kababayan. Sila I po see. nagpapalaki ng pangalan para Aha. ho may mga So may reward mga money. nangingikil sa inyo. Ganun ho ba? Nung una po ma'am, meron pong tumawag, tatanggalin daw yung pangalan ko sa HBT. Mm-mm. Hindi naman po ako pumatol dahil unang-una wala naman akong pambayad sa kanila. Okay. Pero involved ho kayo sa Isabong. Nag-online po ako, master agent po. At kapag master agent, para po sa kaalaman ng mga nanonood, ano ho ba ang trabaho ng master agent? Ano po yung finances na nakapaloob dito? Ano po yung kino-cover ng isang master diyan po sa Isabong? Meron po kaming Ayun, patalastas. pwesto na pinabibisita po sa Pitmaster. So, aprobahan po nila yung pwesto namin. So, doon po nagkakameron ng isang malaking screen. Mm-mm. Napapanood po ng mga magsasabong yung mga pinalalabas po sa Manila Arena. So, doon po nagkakaroon ng tayaan. Meron pong computer doon, meron at wala. Doon po namimili yung mga tao kung saan nila gusto tumaya. So, yun po yung, doon po kami nagpapaload sa Pitmaster para maloadan po kami. Para yun po yung itinataya po ng mga mananabong po namin dito sa area po namin. Yung mga parokyano po namin na mananabong. At marami pong parokyano ang nanonood at nagbebet, sumusugal. Kaya po, yung pong mga, syempre, yung regular na sabong po noon sa loob lang ng sabungan nangyayari. So pagdating po ng mga hapon o gabi na, yung wala na po yung regular na sabong dito sa aming sabungan. So doon po sila nagbebet na nanonood na po doon sa big screen. Opo. Ganito na lang po, Counselor. Meron ho ba kayong naging problema dahil sa inyong involvement sa Isabong, sa inyong pagkalam? Meron ho Wala bang po. naging banta dahil kayo po ay involved sa Isabong? Wala naman ma'am, kasi nung panahon na yun, pagkakatanda ko po, wala po akong naging utang o naging balanse po sa Pitmaster. Ang nagkameron po ng isang usapin dyan lang ma'am, nung meron pong isang taga rito sa amin na nanyope. At nagkataon po na yun na inaanak ko po sa kasal. Okay. So doon po nadawit lang yung pangalan ko dahil humihingi po sa akin ng tulong itong inaanak ko, natulungan daw namin siya. At nasabit nga daw siya kay, dyan sa Pitmaster. At sino ang pitmaster? Yung pong mga namamahala po sa Pitmaster, ma'am. Sila po yun. Yung binanggit po ni alias Totoy. Pakibanggit po, Counselor. Yung binanggit po kanina ni alias Totoy si Mr. Atong Angko. Siya po nagbanggit po. Totoo po yun. Ano pa ho yung sa palagay ninyo? Meron ho ba kayong first-hand knowledge dito sa sinasabi ni alias Totoy, Counselor? Bali nung po kasing ma-ambush po ako, medyo hindi naman po kadilima nun. So bilang isang pulis po, kilala ko rin naman po halos na po ng pulis dito sa Laguna. Nakikita-kita po kami. Kaya yung iba po doon talagang namukhaan ko po yung iba. Mm-mm. So ang nangyari nga po noon, nag-request din po ako noon sa Crime Lab, sa SOCO, ng mga legal operation po, ng mga intel operative namin dito, para mag-cross-matching din po doon sa mga nangyaring ambush po sa amin, sa akin. So wala po pong report yon kung meron pong nag-match. Kasi ang ano ko po noon, mapangalanan kung sino yung mga gumagamit po ng baril na yan, ginagamit ng mga ambush. Kaya po nag-request nga po ako ng mga legal na operation po ng mga operatiba po namin dito. Sino ho ang sa palagay ninyong nasa likod ng inyong pag-ambush? Eto na. Yung Eto na. ambush attempt. Isang usapin po yan dito sa amin kasi nga po, yung pong report po nung R7, yung pong investigation po ng Region 4A, at saka po ng PNP Calamba, ay wala pong pumirma na higher officer. Kaya po ako nagtataka, ba't wala pong pumirma? Kaya hindi po nila mailabas yung report. So siguro po yung mga dapat na pipirma doon, siguro po siyang may kinalaman. Kung bakit po Pwede. hindi nila nilabas yung report. At Yun- after 1 days pa po bago sila nagpa-imbestiga. Mm. Mm-mm. Kilala niyo ho ba si Mr. Atong Ang? Yes po. Actually, nakakarating po ako sa farm niya, sa Siniluan. Okay. And ito pong sinasabi ni
alias Totoy na allegedly si Mr. Atong Ang daw ang mastermind dito sa missing Sabongeros. Is there anything that you know about this? Meron ho ba kayong maibabahagi hinggil dito sa sinasabi ni alias Totoy? Because I think he's appealing to you na maging testigo din. Actually, ma'am, wala po akong knowledge talaga dyan sa mga nawawalang magsasabong o kung sino man po ang mastermind. Pero yung mga gumagawa po dyan po mayroon po mga nagbubulong sa akin kung galing din po ako sa Intel Operatives na sila po yung mga nandudukot sa mga nawawalang magsasabong. Ano po ito? Mga pulis? Yes po, ma'am. Okay. Ito po, Yung suspect ko talaga nung ambushin po ako, sila rin. so yung sinasabi niyong posibleng involved sa pagkawala ng mga missing Sabongero at yung ambush attempt po sa inyo ay is the same group of policemen. Yes po, ma'am. Gaano ho kataas, Counselor, yung rango? Meron pong Caltex with Techron. Keep your Grabe engine naman, clean. pilitin pa. Drive further. Galing talaga ito patalastas na to. full pledge, isang lieutenant colonel, meron pong police colonel, full pledge, isang lieutenant colonel, at mga kapitan po. Mm. Are Opo. you ready to identify them, sir? Siguro po, para po mabigyan po ng katarungan yung mga Sorry ambush guys, victim nawala po. yung nalobat Dito. pala. Is the same group of policemen. Yes po, ma'am. Gaano yung posibleng involved sa pagkawala ng mga missing Sabongero at yung ambush attempt po sa inyo ay is the same group of policemen. Yes po, ma'am. Gaano ho kataas, Counselor, yung rango? Meron pong police colonel, full pledge, isang lieutenant colonel, at mga kapitan po. Mhm. Opo. Are you ready to identify them, sir? Siguro po sa proper venue na lang po, ma'am. So, kayo ho ba ay tatayong testigo laban dito sa mga pulis na sinasabi niyong involved dito sa kaso ng mga missing Sabongeros? Yes, ma'am. 4 na taon ko pong inantay itong tamang pagkakataon, ma'am. At ngayon po nga po sa deklarasyon po ni Totoy o ni Dondon, nagkaroon na po ng linaw. At kailan ang meeting niyo with Secretary Boying Remulla, Counselor? Ina-arrange ko lang po sa attorney ko po para po pag-arap ko po doon kasama ko na rin po ng aking mga abogado. Pero lilinawin ko lang po, no, bago tayo magtapos, ang inyong alam, as far as you know, are policemen. Hindi niyo po isinasama si Mr. Atong Ang. Wala ho kayong personal knowledge. Kinaklaro ko lang po. Yes, ma'am. Wala po akong personal knowledge, pero kung ano man po yung lumabas sa investigasyon po ng ating PNP, malaki po ang tiwala ko sa ating Chief PNP, kay General Torre, at sa ating pong SOJ, kay Sir Remulla, na magkakameron po ito ng malinis at tapat na investigasyon para po mabigyan po ng katarungan yung mga ambush victim po dito. Actually, marami kami maminambush dito eh. Siguro balitaan nyo naman yan. Dito sa Laguna, mga nilagay po nila sa high value target. Ang tingin ko po, ma'am, ang nangyari dyan, doble kabig eh. Nilagay po nila ako sa HBT para sa reward money, tapos meron din sila matatanggap sa online sabong. Oh. Maraming salamat po sa inyong oras. Calamba City Council. Eh di tama ako mga ka-GP Natics, di ba? Yun ang talagang purpose nun. Kapag halimbawa, yung mga operatiba or sabihin natin nag-ooperate, mga wag na lang operatiba, yung mga nag-ooperate nung extrajudicial killings ni Digong Duterte or war on drugs, nung panahon na yon ay syempre pag inilagay ka sa high value target, malamang sa malamang mga kababayan, pag napatay ka nila, matik pera, di ba? Reward system. Pero, mga kababayan, sa kabilang banda, dahil nga po may kinalaman sa isabong, mga ka-GP Natics, ay kukubra rin sila doon. Pero palagay ko, sabi ko nga sa inyo kanina, magkakabit talaga yung EJK. Sila naman natin mismo nagsasabi. Kasi kung parehas po ang may gawa, kung sila lang din yung nag-ooperate nung sa war on drugs, sila ay gumagawa ng pera sa pamamagitan ng paglalagay ng tao sa high value target
at ito ang kanilang i-operate, mga kababayan, ay malamang may nag-uutos po sa kanila na malaking tao. Hindi naman po yan kikilos basta-basta, mga kababayan, nang sila-sila lang. Kasi ito ay nakikita ko isang napakalaking organized crime group. Ito, mga kababayan, na hindi basta-basta mabubuwag. 'Di ba? Masasabi natin na talagang ito nga, sabi pa nung ibang mga witness na lumabas, talagang ito mga to, kahit judge, kahit sino pang mga tao, ay kaya nilang bayaran, kaya nilang paikutin, kaya nilang bulagin. Dahil masyadong malalaki ang pera, mga kababayan, na involved po dito sa usaping sa bungeros, at the same time war on drugs. At mga kababayan, dahil nga po dyan, ay dahil sa paglabas po ng mga witnesses, ay nagkaroon na po ng rescue operation kahapon ang atin pong pamahalaan sa pangunguna na rin po ng DOJ, mga ka-GPnatics, at may nakuha nga po sila kahapon na isang sako po ng masasabi natin buto raw po di umano ng tao. Nung una nga ay sinasabi nila buto ng hayop. Pero kalaunan, mga kababayan, ibinalita na ito daw po ay buto ng tao.